Hello guys, kamusta? Welcome sa aking review ng Lord Stray Omega bootleg version. Ganyan ang kanyang itsura ng straight build. Walang panel line, wala ding sticker, wala ding water slide decals na kasama. So check natin ang size comparison sa mga Cosmic Era kits. So Grand Suit, Dagger L, and HGCE Justice Infinite Justice Gundam, Destiny, Astray Inversion, and sa ibang series naman kumpara natin sa isang RX-782, sa Witch from Mercury kit, aerial comparison. Okay, so what's up guys? So check natin ang articulation itong WM Lord Stray Omega. Ito ay bootleg version ng P Bandai Lord Stray Omega. So una, yung kanyang ulo. Ano ang movement ng kanyang ulo? So yan. Forward, backwards, side, side. Pretty decent yung movement, no, ng kanyang ulo. Napakaangas din niyang tignan. Next naman, yung kanyang ab crunch. Kaya niyang gumalaw, no? Ayan. So, kaya niyang mag-up crunch. May konting up crunch. Makikita niyo. So, medyo limited, pero pwede na rin. Then, check naman natin yung kanyang arms, no? So, ito yung kanyang arms. Ang astig tignan, no? Una, ito. Medyo gumagalaw lang ng konti. Then, this one. Ito ay umiikot. Naiikot siya. Yun. Then, ito naman. So, okay na din yung articulation. Kanyang arms. Ito naman, ikot din yan. Okay. And for hindi niya maitatas ito kasi medyo nahaharangan, no, itong armor niya dito. Yan. So, pag sinobrahan, pwedeng matanggal yan. So, medyo limited. Then, next naman, yung kanyang legs. For the legs, knee bend. Ganyan yung kanyang knee bend, no? Naharangan ng armor dito. So, hindi niya kayang isagad. So, hanggang dyan lang. Pero, kung pormahan ng usapan, maporma talaga ito. Sa mga paa naman niya, no? And ankles. Merong side movement ang kanyang ankles, no? Pwede rin niyang mag-split later on, no? Toe bend, wala siyang toe bend. Ito gumagalaw siya forward, no? And so, try natin i-assemble. For the arms, okay. Ito yung kanyang hips.
So, meron ding movement dun sa hips niya. Kaya rin umikot ng 360. And dito meron ding konting movement sa taas. Upper abs. Then, mapapansin nyo dito, no? Ayan, so, meron siyang mechanism dito na pwede siyang ibaba. Ayan. So, ayan. Pwedeng bumaba yung kanyang legs. Ayan. So, ganyan yan. And then sa kabila, syempre. There. Ayan. Pwede siyang bumaba. Balik natin. Ilagay natin yung kanyang legs. Siya. So, kaya niyang tumayo. Hindi siya hirap tumayo. No? Eh, matibay yan. No? Kahit alog-alogin, no? Walang nahuhulog na part. So, for the build, napakaganda. No? Napakatibay. So, try naman natin yung backpack niya. So, ito yung backpack. Ayan. So, with the backpack, no? Hindi rin yun mahirapang tumayo. Ngayon yung kanyang sword. Ayan, so, yung kanyang sword, dalawa, no? Pwede siyang maging 2 parts. Para maging dual wielding siya, no? Ng sword. And pwede yan syempre i-assemble into one. Move lang ito. Then, tanggalin muna natin. So, didikit lang. Tapos, lagay natin to. So, yan na yung kanyang ultimate sword. No? Check natin paano siya ilagay. Ipapasok lang yung sa may backpack dito. No? Yan. So, mayroong butas. Diyan ipapasok yung locking mechanism niya. Lagay natin. Medyo diinan lang yung paglagay para hindi siya mahulog. Kasi medyo loose dito na part. So, hindi siya hirap tumayo, no? Ayan. Okay, meron din siyang extra weapon. Yung whip sword. Parang whip sword, no? Nagbe-bend siya. Hindi siya nag-i-stay. Elastic lang siya. Ngayon, tanggalin lang siya dito. Ayan, palitan. Wala, no? Ayan. Ayan, yung kanyang sword. Ganda, no? Then, para hawakan niya to, syempre, yung kanyang sandwich type na holding hands.